Muli po, isang magandang gabi po sa ating lahat. At una po, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos at sa inyo sa ating pong pag-aaral na muli sa ating pong ginagawang pag-aaral, ang salita ng ating Panginoon, ang balita ng mga katotohanan. Ito po ay ating pasisimulan at ang paksa po pala natin ay ito. Sa part 2 po na ating pag-aaralan ay ang pananampalataya at gawa. Ito po yung pagpapatuloy, yung part 2. At ito po yung ating pasisimulan sa sulat po, sa pangaral po ng ating kapatid na si Lucas, sa Luke chapter 7, verse 50. At sinabi niya sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa. Ang sabi po ng ating kapatid ay sa pangaral po ng ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus nagsasalita dito, kapatid na Vicky, na sinabi niya sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na. Ang tunay pong nakapagliligtas na pananampalataya ay yun pong pinagsisihan ang mga kasalanang nagawa niya sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At ito pong babaeng ito ay maraming kasalanan na pinagsisi niya ng lubusan sa ating Panginoong Hesus. Kaya naramdaman ng ating Panginoong Hesus kung gaano siya kamahal nito. Dahil magmula nang pumasok ang babaeng ito sa kanilang pagsasama, sa kanilang pagpupulong, ay hinahalikan na niya, binubuhusan na ng langis, pabango ang paa ng Panginoong Jesucristo. Kaya buti pala ng ang pananampalataya na inilapit mo sa Diyos, pinagsisihan mo ang kasalanan mo, ay tatanggapin na ito'y tunay na pananampalataya. Kaya sabi na ating Panginoong Diyos, umuwi ka na at iligtas ka ng iyong pananampalataya. Malaki pala ang nagagawa ng pananampalatayang nagliligtas na pinagsisihan yung kasalanan at hindi na babalikan pa. Napakaganda po ng ating napag-aaralan sa ang balita ng mga katotohanan. Sa pagpapatuloy po, ating pong basahin naman ang pangaral naman ng kapatid na Vicky ni John. Sa John 3:16. John 3:16. Sabi ko, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaganda ng pangaral po ng ating kapatid na si John. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya nga, binigay niya nga yung isang anak niya, bugtong na anak ng ating Panginoong Diyos, na kung sino mang sasampalataya at aamin, magsisisi sa kanyang mga kasalanan, magbabalik loob sa tunay at buhay na Diyos na gumawa ng langit at ng lupa, hindi na po siya mapapahamak, kundi magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Kapag naibigay na natin ang ating buong dinadala sa ating kapighatian, nabibigatan nating mga kasalanan, ay pinagkaloob natin sa ating Panginoong Diyos, may pangako siya na hindi na tayo mapapahamak. Lagi tayong iingatan ng Diyos at magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Yan po ang pag-asa ng tao na nagsisi, nagbalik loob sa Diyos na buhay na gumawa ng langit at ng lupa. Magkakamit ng buhay na walang hanggan, na inaasam po ito natin at ito po ay ating iniintay na malapit nang darating. Kaya napakaganda, kapatid, yung ating pong pinag-aaralan dito. Kung bakit napakahalaga ng pananampalatayang ating pinag-aaralan ito. Sa patuloy na ating pong pag-aaral, kung tingnan po natin yung mga klase ng pananampalatayang makapagliligtas
sa pangaral po ng ating kapatid na si Pablo sa mga taga-Galacia. Sa Galatians chapter 5 verse 6, atin pong tingnan ang pangaral po ng ating kapatid na si Pablo. Galatians chapter 5 verse 6. Sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Yan. Ang pangaral na ating kapatid na si Pablo, kasi ang pinag-uusapan po dito nila na ipinipilit ng kausap nila dito yung hindi sila maliligtas kung hindi sila magpapatuli. Hindi po sila nananampalataya sa ating Panginoong Hesus dito eh. Ang iginigit pa rin nila yung kautusan ni Moises sa pagtutuli. Sa Panginoong Hesus talagang niliwanag nga niya dito ang napakahalagang bagay sa tao. Na hindi ka man tuli ka man, basta ikay nananampalataya na nakikita sa mga gawaing udyok ng pag-ibig. Ito po yung makapagliligtas sa tao. Yung pananampalatayang may udyok ng pag-ibig. May bunga ng pagsunod, hindi bunga ng pagsuway sa kautusan ng Diyos. At yan po ang nakalulungkot na sabihin man natin na minamahal natin ang Panginoong Diyos, Panginoong Hesus, kung sinusuway natin ang kanyang mga utos, ay sasabihan tayo ng ating Panginoong Hesus na sinungaling at wala tayo sa katotohanan. Napakahalaga po mga kapatid yung pananampalataya nakita na may gawaing udyok ng pag-ibig, pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Kaya yan po yung napakahalaga na klase ng pananampalataya na ating pong nakita sa ating pong pag-aaral dito sa Ang Balita ng Mga Katotohanan. Ang paghahayag ng mga kamangha-manghang katotohanan ay ating po lamang matatagpuan ito, kapatid na Vicky, sa banal na kasulatan. At yan po ang magbubukas sa atin sa ilalim ng kamalian, ang mga katotohanan itong ating pong pinag-aaral. Sa patuloy po na ating pag-aaral, sa sulat po na ating kapatid na si James chapter 2 verse 22. Atin pong basahin naman ang kanyang pangangaral dito sa ating paksang pinag-aaralan. James 2 verse 22. Santiago verse 2:22. Sabi po sa Santiago 2:22, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Napakaliwanag naman po ng pangaral na ating kapatid na si Santiago. Nakikita dito yung magkalakip ang pananampalataya at gawa. At naging ganap po yung pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Ano po? Katulad na sinasabi nating, pansin natin kapatid na Vicky, itong pinag-aaralan po natin ito. Napakaganda po nito. Pag sinasabi nating mahal natin ang ating asawa, hindi naman makita ng ating asawa na mahal natin siya, di po ba? Masyado tayong, kumbaga, mapait makisama sa ating asawa. Minsan tinatamaan ako dito kapatid na Vicky. Pero salamat sa Diyos at binubuksan na isipan natin kung ano ba yung tunay ng pananampalatayang may kalakip na gawa. Pag mahal natin ating asawa, paglilingkuran natin ito hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Di po ba? Kagaya nagawa mo na yun kapatid na Vicky sa iyong asawa. Napaglingkuran mo siya hanggang sa siya ay pumanaw. Ano po? Ang pag-ibig ay may kalakip na ang pananampalataya ay may kalakip na pag-ibig. Kung mahal mong asawa mo ay susuportahan mo. Ipaparamdam mo yung pagmamahal sa kanya.
Napakahalaga po kasi, kapatid na Vicky. Napakahalaga talaga. Parang, naalala ko tuloy yung aking... Sige po, tuloy po niyo. Napakahalaga na madama ng iyong kasama sa buhay na mahal mo siya. Kasi naging karanasan ko yun sa aking asawa nang siya ay may karamdaman. Nakikita ko yung paghihirap niya, kaya inaalalayan ko siya. Pinapadama ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal, hanggang sa, sabi ko nga sa kanya, hanggang pagtanda natin, at talagang alam niya na siya lamang ang aking minamahal. Naramdaman niya yun sa akin. Kaya, nung siya ay namatay, talagang hindi ako, parang nakita ko sa kanya na hindi siya malungkot. Maaliwalas ng kanyang mukha dahil inalagaan ko siya. Pinakita ko kung gaano ko talaga siya kamahal. Ganon din po ang gusto ng Diyos. Kung sinasabi po natin na mahal natin ang Diyos, sumasampalataya tayo sa Diyos, tayo po'y tao lamang. Madali tayong magalit, madali tayong magdesisyon. Pero, kung maiisip po natin, yung pagsunod natin sa Diyos, hindi po natin susundin ang ating sarili. Yung ating galit ay atin pong aalisin, yung madaling pagkagalit, yung madaling desisyon na hindi natin iniisip kung ito ay makakasakit, makakaperwisyo sa ating kapwa. Ang magiging po dito ay yung pag-ibig. Sabi nga po ibigin mo ang kapwa mo tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Paano po natin sasabihin umiibig tayo sa ating kapwa kung ang gagawin natin sa kanila ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, hindi nila nanaisin? Tama po yun, kapatid na Vicky. Salamat po sa liwanag na karagdagan. Talagang ganun din po sa ating Panginoong Hesus. Kung ating pong minamahal, sumasampalataya tayo ng lubusan sa ating Panginoong Hesus, makikita po ng ating Panginoong Hesus ang pagsunod sa kanyang mga utos. Sabi nga po ng ating Panginoong Hesus, kung ako inyong iniibig, ay tutuparin nyo ang aking mga utos. Kaya ng pagtupad ko sa aking Ama, sa kanyang mga utos. 1:15 po yun, sa John 15:10, mababasa po natin. Kaya kung ating minamahal ating Panginoong Hesus, magbubunga po ng pagsunod sa kalooban ng Diyos ang pananampalataya. Lagi po itong magkalakip. Kaya napakaliwanag, mga kapatid, yung pananampalataya na makapagliligtas. Lagi pong kasama yung bunga ng pagsampalataya ay ang bunga ng pagsunod sa kautusan sa kalooban ng Diyos. Hindi po yan maghihiwalay. Napakaganda ng pangaral po natin, mga kapatid, at ating pong basahin pa sa sulat din po na ating kapatid na si James sa 26. James 2, verse 26. Yan yung pagdidiin na ating kapatid na si James. Santiago 2:26. Sabi po, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Yan ang pangaral. Dinidiin na ating kapatid na si Santiago na yung katawang walang espiritu ay patay. Ganun din po ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Patay po yun. Ay, iniibig kita, Lord. Iniibig ko po ang Panginoon. Mahal ko po ang Panginoon. Payaka po, Panginoon. Nasa bahay ka lang naman, di po ba? Ayaw mong pumunta sa church. Sabi na ating Panginoong Hesus, sabi na ating Amang Banal na nasa langit ang luklukan, sabi niya, 6 na araw na ginawa ko ang 6 na araw na binigay ko sa inyo ang lahat ng gawain. Sa isang araw, paglingkod naman niyo sa akin, di po ba?
sa ikapitong araw ay araw po ng pagsamba at doon po natin maipapakilala. Yun po yung tunay na pananampalataya sa Diyos. Magbubunga po ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang pagsamba, sabi po sa banal na kasulatan, huwag niyong kaliligtaan ang pagdalo sa pagtitipon. Lalo pangat nalalaman nyo na ang panahon ay malapit na. Kaya ito pong ating pag-aaral na ito, mga kapatid, inaanyayahan po tayo una ng ating Panginoong Diyos. Sa nalalabing panahon, sa palugit na panahon na ito ay pinagbabalik loob ang lahat ng tao. Ayaw po ng Diyos na ang tao ay mapahamak, ang lahat ng tao ay mapahamak. Gusto po niya ay maligtas ang lahat ng tao. Kaya siya ay binigay niya ang kanyang anak na bilang pantubos sa ating mga kasalanan. At sa pagsampalataya natin sa kanyang anak, magkakaroon po tayo ng mga bunga ng pagkaligtas, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po ang dinidiin dito na ating kapatid na si Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Patay po yun. Kaya wala rin pong silbi. O, tingnan pa natin ang pangaral po ng ating kapatid sa ating pong last na babasahin. Yung pangaral po ng ating kapatid na si Timothy. 1 Timothy chapter 6 verse 10 to 12. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nasa pagnanasa ng iba ay nangasisay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Datapwat, ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Ito naman yung pangaral ng ating kapatid na si Timoteo. Sa pangaral din naman ng ating kapatid na si Pablo. Di po ba? Ito yung tinuturo tungkol sa ating mga pananampalataya. Ito yung itinuturo. Sabi ni Pablo kay Timoteo, yung pag-ibig sa salapi, ugat lahat ng kasamaan yan. Lahat ng kasamaan, yan ay ugat. Sabi dito, may mga taong nalalayo sa pananampalataya dahil nga sa pag-ibig sa salapi. Nasa saglak sa maraming kapighatian dahil minahal na nila yung salapi. Kaya nawawala sa pananampalataya, nalalayo. Ang dinidiin po dito na ating kapatid na si Pablo sa pangaral kay Timoteo, na pinangangalaman ng Timoteo sa atin. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Pinaiiwas ko sa mga bagay na ito. Sikapin mamuhay na matuwid, makadiyos, at may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kahinahunan. Magkasama pa po, di po ba? Yung pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kahinahunan. Ito pa yung last na idinidin na ating kapatid na si Timoteo, ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya. Makipaglaban ka ng mabuting pakikipaglaban sa pananampalataya. Panghawakan mo mabuti ang buhay na walang hanggan, dahil diyan ay tinawag ka ng Diyos upang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Kaya yan po yung ginagawang pangaral ng ating kapatid na si Timoteo sa pangaral ni Pablo, na ipaglaban natin ng puspusan ang pananampalataya ating pinanghahawakan sa ating Panginoong Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Ipakilala natin ang kamangha-mangha niyang mga gawa, ang kanyang pag-ibig na ibinigay sa atin ng kanyang anak, at ipangaral natin ang kanyang anak bilang daan, buhay ng kaligtasan ng tao. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat na ikaligtas ng tao, kundi sa pangalan tangi po ng ating Panginoong Hesus. At kung tayo
ay makasusunod sa lahat ng mga ugali, practice ng mga alagad ng Panginoong Diyos sa banal na kasulatan, tayo po ay mapapabilang dito sa ililigtas at bibigyan ng buhay na walang gan at hindi mapapahamak. Dito po kakapit yung ating tunay na pananampalataya sa Diyos na buhay na gumawa ng langit at ng lupa. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ay magkakamit po tayo ng buhay na walang gan sa pananampalatayang may kalakip na pagsunod sa kanyang kalooban. Kung loobin po ng Diyos, mga minamahal naming kapatid, kaibigan, kamag-anakan po namin ay mag-aaral po tayong muli sa ipagkakalob na panahon at oras ng ating Panginoon kung loobin po ng ating Panginoon Diyos. Kapatid na dito. Muli po ay patuloy na inanyayahan namin kayo na tayo po ay patuloy na mag-aralan para po lalo po tayong makaalam ng banal na kasulatan ang balita ng katotohanan. Salamat po Magandang gabi po. Salamat po sa ating Panginoong Diyos at muli at sana tayo muling pagpalain ang ating mga tahanan, ang ating mga kalusugan at amin pong inaanyayahan kayong patuloy sa pakikinig, pag-aral po na ang balita ng mga katotohanan. Pagpalain po ng Diyos ang ating napag-aralan.